Okay, ika-20 araw na natin ang ating 100 day countdown para sa aking 48th birthday. At nandito ako ngayon sa Los Angeles Airport, California, United States of America. At napakalapit dito, no? So, umalis tayo ng Pilipinas ay February 18, 11 a.m. At dumating tayo dito sa Amerika ng February 18, 7 a.m. At ngayon, habang nire-record ko to ay 9 a.m. ng umaga at 10 a.m. ay magkikita kami ng sundo ko. Ang paksa natin ay pag-aalay sa Diwata. Kay Diwatang Taganlang, dahil kasi February 17, di ba, tinawag natin ang Diwatang Taganlang at nagpasalamat kay Diwatang Sirinan. At ito yung pag-aalay natin. Kahapon, parang, although sabi ko sa inyo, sabi ko sa mga kalahin natin, sa mga pinabela natin, pagod na akong travel, pero parang sinabi ng Diwatang Taganlang, lakbay lang, travel lang, lumipad ka lang habang may pagkakataon ka lumipad at kaya mo pa. So parang sinasabi niya malakas-lakas pa ang matanda. So gawin pa natin ang mga bagay na itodo natin, no? Sulitin natin ang ating buhay habang may kakayanan tayong lumipad o gumala, no? Pero ang paglipad ko ay nagpapasalamat ako sa mga tao din, sa mga Pilipino din, sa kapwa nating Pilipino na nais matuto ng hilot. Yun naman ang reason ko kung bakit ako nandito sa Amerika ngayon hanggang March 4 balik ko ng Pilipinas, no? Pero itong 15 days na ating pananatili sa ibang bansa sa Amerika ay titignan natin ang kalagayan ng ating kapwa Pilipino, no? Bukas 19 dito sa Amerika ay meron tayong gagamutin na kababayan natin na humingi ng tulong. Sobrang lamig talaga mga kalahin. At yun nga, no? Sa totoo, nahirapan ako matulog nung 17 ng gabi. Maaari siguro dahil kasi nag-ritual tayo at tinawag natin ang Diwatang Taganlang at nakita ko yung karunungan, yung aral ng Diwatang Taganlang ay walang pinagkaiba sa ibang mga diwata ng ating bansa, ng bansang Pilipinas, no? Dito, ipapaalala natin sa ating mga kalay, sa ating mga kababayan Pilipino kung ano ang katuruan ng mga diwata sa ating buhay. At ito yung maiaalay ko kay Diwatang Taganlang dahil ang paksa natin ay pag-aalay para sa Diwatang Taganlang. Si Taganlang, ito yung Supreme Creator, ang Great Architect na humubo sa tao. At meron din sinasabi sa kanyang prayer na loop, no, para siyang net na kung saan ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. At napakahalaga sa kanya ang pagiging patas. Kung ano ang tinanim, siya ring aanihin. Kung ano ang sinira mo, ay dapat likhain mo. Parang katulad ng turo ni Diwatang Makadepa. At para sa akin, ito rin po ang bagay na gagawin natin dito sa Amerika, na tinawag nila tayo, paglilingkuran ko po sila. Hindi po ako magbabakasyon dito. I hope bakasyon sana, no? Pero I really feel that every go out of the country is not a vacation. Hindi siya lamier na lakwat siya para mag-enjoy, kundi ito'y paglilingkod din sa ating mga kababayan. Ngayon nakikita ko ang mga tao dito sa tabi ko, nag-iyosi kami, nagpapainit kasi napakalamig talaga ng panahon at hindi ko akalain na ganito kalamig. Oo, Amerika malamig, pero yung winter season nila ay going to spring na. Nagkamali yata ako ng pagsang-ayon, pero ganun pa man, I have to experience all the seasons, yung winter, spring, summer, fall, di ba? You got a friend. So yun talaga, kaya tayo mga kababayan, mga kalahi ko, danasin natin ang lahat ng mga karanasan na ipaparanas natin ng Panginoon may kapal. Kasi meron tong karunungan, meron tong aral na tayo matututunan para ibigay natin sa ating kapwa din, sa ating mga kalay, sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan.
Sabi ko nga sa inyo kagabi, kanina, na parang nahirapan ako makatulog. Kasi parang anxious ako sa pag-alis ko habang ang pamilya ko ay merong karamdaman ang tatay ko o nagkakagulo o parang busy, abala sa paghahanap din ng solusyon kung paano gagamutin ang aking tatay. And then kahapon, bago ako umalis, nakita ko yung post ni Ate Rosalie na naghilot din ang tita Celia ko. Parang it was validated yung feeling ko na kung bakit ako naging manghilot, kasi nga ang pamilya ng tatay ko ay manghilot. At nakita ko yung pamamaraan ng tita Celia, hinilot niya ang tatay ko hindi ng langis ng tubig kundi ng asin, no? Kasi pinaniniwalaan na ang sakit ng tatay ko ay may halong spiritual, dahil parang I will keep it secret na lang muna para sa amin. But then ang confirmation ay nagpapasalamat ako kay Tita Celia dahil sa pag-aalaga niya sa aking tatay. At gayon man, dati parang sabi ko hindi ko kilala ang aking mga pinsan, ang aking mga kamag-anak. Pero dahil sa pagkakasakit ng tatay ko, it was a blessing na nakita ko kung sino nagmamalasakit, nagmamahal sa aking tatay. Gayon din naman sa aking mga kapatid. Nirereklamo ko yung kapatid ko, ngayon ay parang nagkakaayos na kami dahil sa tatay ko. For the sake of my tatay, siya na lang yung nagbubuklod sa amin magkakapatid, nag-unite sa amin na kami mga anak ng tatay ko. Kahit layo-layo na ang buhay namin, although ate ko ngayon, no, I don't know kung gaano kalayo ang San Diego sa Los Angeles, pwede ko naman tawagin, ate, kung nanonood ka, puntahan mo ako, sunduin mo ako. But then it is a work related, so I have to wait. Magsiga tayo maghintay na sunduin tayo ng aking mga tagapagsundo at yung mga kalahi dito. At yun din, maghintay ng magtiis or patiently wait for those who will pick me up. Hindi ko pa alam ano ang mga activity ko. Isa lang activity na alam kong gagawin bukas, manggagamot kami. Pupuntahan namin yung bahay niya kung saan man dito sa Los Angeles, and then magtutok sa Conscious Life Expo, and then magkakaroon din ako ng talk sa Philippine Consulate, and then sa Sacramento, California. I think we are going to travel by land, no, road trip kami. Magkakaroon ng healing missions, wellness mission tayo doon. And then ang pinakahuling activity ay sa Philippine Chambers of Commerce sa Nevada, Las Vegas. At pabalik na ulit ng Pilipinas. At sana dalangin ko, diwatang tagan lang, i-bless niyo po ako na sana makaipon ako ng pera para makauwi ako ng Siargao, ng Surigao. Gusto kong iuwi ang tatay ko sa Bulacan, ayusin ko mga problema na itanim doon sa Surigao, sa Siargao, tubusin ang mga lupa na dapat tubusin, no, para sa aming pamilya. At sana ay magkaroon din ng bahagi ang Templong Anituan at ang Hilot Academy dito sa blessings ng tatay ko. No, gusto kong i-preserve yung karunungan ng lolo ko na isang Binisaya, Diomedes Paqueyo Comon. At maraming salamat din sa inyong mga kalahi dahil kasi patuloy kayong sumusubaybay. Thank you very much. So hanggang dito na lang. Ito ang Apo Adman sa Los Angeles tayo ngayon. Hanggang March 4 tayo dito. Mayari na pag nasatin. Paalam.